Kamusta mga parating gutom? Andito na naman ang ate hack nyo, yung Best Taker Mom. Sa video na ito, gagawa tayo ng homemade tomato ketchup. At sobrang simple lang ng mga kailangang ingredients natin dito. Simulan na natin. Umpisahan natin sa paglagay ng tomato paste sa pan na hindi pa naka-on ng apoy. Sa recipe ito, gumamit lang ako ng 70 grams. Isunod na natin ang ating mga pampalasa, chili powder, or gumamit ako dito ng cayenne pepper. Tapos, sinundan ko ng smoked paprika. Pagkatapos ay black na pepper powder. Tapos, sa recipe na napanood ko online, ang nilalagay nila ay apple cider vinegar. So, dahil gusto ko lang i-try, what if wala kayong apple cider vinegar? Pwede ba tong vinegar na to? So, tinanay ko na rin. So, white vinegar, mga 1 tablespoon lang. Tapos, water. And mix. Tapos, kasama sa mga seasoning powder sana ay garlic, onion, seasoning granules. So, wala naman ako nun dito, kaya gumamit na lang ako ng fresh na garlic, tapos grenade ko na lang. Okay naman siya. Tapos, meron ding sibuyas. Tapos, syempre, kailangan natin ng pampabalance ng lasa. So, onting sugar lang. Gumamit ako ng brown sugar. So, posible, pwede nyo gamitin ng honey or maple syrup or kahit anong sugar na pampalasang gusto nyo. Wag lang siguro yung condensed milk. Yan. Pagkatapos, i-adjust na natin ang lasa. Maglagay tayo ng asin. Dito, gumamit ako ng iodized salt, mga half lang na teaspoon. Tapos, di ba kanina naglagay tayo ng white vinegar and hindi siya ganun kaasim? Gumamit na lang talaga ako ng apple cider since yun naman talaga yung kailangan sa recipe. Yun ang mga napapanood ko sa mga video online. Try nyo na lang. Naglagay pa ako dito ng mga 2 tablespoons. Tapos, in-adjust ko lang yung lasa. Huwag niyong kakalimutang haluin ng haluin para hindi masunog sa mahinang apoy. Tapos, adjust niyo lang yung lasa. Naglagay ako ng pepper ulit. Tapos, asin. Ayan. So, ayan na yung itsura niya. And, haluin lang natin ng haluin. Tapos, tikman. Para make sure tayo na masarapan ng mga tao sa bahay. Patikimin din natin ang ating mga niluluto, no? Tapos, mukhang okay naman sa kanya. So, kailangan na natin tong palaputin. So, sa recipe na to, gumamit ako ng cornstarch. Hindi ako sure kung okay din ang flour or ibang uri ng starch. Pero, cornstarch na lang para safe. So, gawa tayo ng slurry. Tunawin natin ng cornstarch sa tubig. At i-add lang natin pa konti-konti para hindi naman manigas yung sauce na ginagawa natin. Yan, huwag kakalimutang mahinang apoy lang para hindi masunog. Tapos, pag naglalagay kayo ng cornstarch sa mga sauce nyo, lagi nyo siyang hahaluin dahil mamumuo yan. Baka maging maha na yan eventually. So, maglagay lang tayo ng mga iba pang seasonings kung matabang, kung nasobrahan, dagdag ng water, tapos dagdag ng slurry kung gusto nyo pa mas malapot hanggang sa maging thick na yung sauce niya. Pakuluin lang natin within another 2 to 3 minutes sa medium heat. Pagkatapos, mag-ready na kayo ng glass jar or ng cup. Basta may take para ma-store sa fridge. Palamigin lang natin siya ng mga an hour or overnight dahil mas masarap siya nung kinabukasan ko na tinikman. Nakagawa ako dito ng 151 grams based sa recipe natin. Kaya subukan nyo na rin mga mommies. And masarap. Di ko sure kung tipid pero sure ako masarap. Wow! At sulit na sulit ang pagod. Iba talaga pag homemade. Hanggang sa uulitin. Paalam!